Hello guys. So ngayon, ang susunod na step natin is yung pag-connect ng torso pati ng arm, okay? So ang una natin gagawin is magdi-delete tayo ng faces sa baba. Okay? Actually, delete na rin natin dito sa legs, ay sorry. Sa legs. Same din dito sa arms. Delete natin tong sa taas. Okay? And yung half netong katawan na to. Yung torso. Okay? So, ang unang step is itong part na to. I-delete natin. Taas. Tapos ito naman, sa torso, let's make sure na ipantay natin siya dito. Okay? So, baba, scale, baba, tapos scale ulit ng onte or move. Ayan. So, at least yan, match na siya. Now, tingin ulit sa front view. Select vertex and then move. Okay? Para hindi natin magalaw to, kailangan pantay pa rin yan. The next step is ibababa natin to. Baba natin ng onte kasi dito natin ikakabit yung kailangang ikabit. Okay. So ngayon, dinilit ko to kasi ang shoulder natin manggagaling dapat dito sa torso. Okay? So, select yung face dito, extrude, and then do not click this arrow. Bale, press W, then move natin yan ng ganyan. Okay? Then move ulit natin ng paganyan. Okay? So ngayon, ang susunod na gagawin natin is yung isi-snap natin yung vertex. So paano ba 'yon? Bale, select natin yung vertex and hold V for victory. Then, yan, magsi-snap siya sa vertex ng arm. Okay? Okay, so naka-snap siya pero hindi yan nakadikit. Okay? Naka-snap lang. Next up, delete natin yung mesh o yung face dito sa ilalim ng in-extrude natin. Okay? And then, ito, para makita natin mas maayos, i-move natin muna. Ganyan. Para kita natin. Okay? Same din sa arm. Move natin ng onti ito. Yan. Oops. So, nagtitweak pa tayo. Next, ang gagawin natin is i-combine natin. So, ang pag-combine nito is ganito. I-bridge natin siya. Bridge one edge to another. Pero sa gagawin natin, before we bridge, kailangan yung isipin kung paano i-loop yung mga edges to create the proper topology. Okay? So, in my case, ang ginagawa ko, bine-bevel ko to, itong gilid. Ang bevel pala is nandito. Edit mesh, then bevel. Pag-click nyo yan, may mag-a-appear na gizmo dito. Andito yung settings ng fraction, segments, depth, at kung ano-ano pa. So, sa fraction, ito yun, yung gaano ka layo. Tapos, yung segments naman, gaano kadaming edge. Yan. So, in my case, kahit itong fraction lang, ganyan. Okay? Then, susunod nyon, move ko lang to patras. Same dito onte. Okay. Then, i-combine natin. So, again, hindi pa siya combined. Ayan, no? Nakasnap lang yung vertex ng ng torso sa arms, sa vertex ng arms. So, ang susunod na gagawin natin is combine. So, select both, hold shift and left click, tapos go to mesh, then combine. Once combined, makikita nyo dito sa right side yung mga ganito. Ito yung history or kung tinatawag natin na mga tools na ginamit natin. Nandito lahat. So kapag madami na siya, as in sobrang dami, malaking chance na mag-crash yung Maya. So always remember to delete history. In order to do that, you go here, edit, then delete by type, then history. O kaya, ito, shortcut key, Alt Shift Delete. Very important na masanay din kayo sa mga shortcut keys kasi dito ang papabilis yung mga modeling process ninyo or yung pag mag-model kayo ng mga asset.
So imagine if for example pupunta kayo lagi dito sa edit just to delete history, 'di ba? Ang daming steps yan, ang dami niyo pipindutin. Unlike kapag andito kayo, Alt Shift D. Ayan. Okay? So wala na siya. Malinis na siya. So combine na 'to. Okay, combined na yung yung mesh nyo. So pero hindi pa combined yung vertex. Pagka minove nyo yan, ayan, ganyan pa siya. So ang susunod na gagawin nyo is select nyo yung mga vertex na to. O kahit isa-isa, pwede rin. Depende sa inyo. Then shift right click, hold shift, and hold right click, tapos makikita nyo to, merge vertex, and then sunod nun, merge vertices. Wag yung merge vertex to center, kasi kapag ginawa nyo yan, ganito ang mangyayari. So shift right click, merge vertices, and then kung mapapansin nyo, meron ditong threshold. So ito yung settings ko sa threshold 0.0001 kasi nakadikit na yung dalawang vertex. So there's no reason for me na taasan yan kasi magkapatong na yung dalawang vertex. So ang gagawin niya na lang is pagdidikitin siya. So to check, vertex, select one, click lang once, and then move. Ayan na siya, nakadikit na. So next up is yung combine nito. So the reason kung bakit ko binevel to is, ang gagawin ko is i-bridge ko. Ito nasa likod, tsaka ito, i-bridge ko siya. Shift right click, then bridge, o kaya hanapin natin dito sa edit mesh, and then bridge. Okay, bridge, and then shift click, then bridge ulit. Okay, so papansin nyo may triangle. Ayaan nyo yan na may triangle na butas. Meron din dito. So ang susunod na gagawin nyo is eto, maglalagay kayo ng edge loop dito. So mesh tool, insert edge loop tool, lagay kayo dito ng isang edge loop, ganyan. Okay, so ngayon ito, combine nyo to dito, ganyan na siya. Again, merge vertex, combine na siya. So ito naman, merge natin to, ganun din. Okay, merge na siya. Pero may triangle pa din dito. Dito wala. So ang gagawin natin is i-introduce ko another tool, yung multicut tool. So ang multicut tool is parang insert edge loop tool. Ang pinagkaiba lang nila is yung insert edge loop paikot. Ang multicut manually putting yung topology or yung edge na gusto nyo. Okay? So bale, iba-iba ang mga tools na pwede nyong gamitin. Iba-iba yung mga process na pwede nyong gamitin or gawin sa pag-add ng mga edges, pag-edit ng mesh. So, lahat yun may explore nyo sa Maya on your free time, or let's say kunwari pupunta kayo sa YouTube o nanonood kayo ng mga tutorials. Okay? So, right now, multicut tool, shift, right click, hold shift and right click, multicut tool. Okay? Ang multicut tool, since manual siya, makikita nyo may lumalabas na ganyan. So ano nga ba yan? Kapag may lumabas na ganyan, wala akong sineselect or hinohold sa mouse ko or keyboard. Automatic na ididikit niya yung edge dyan. For example, nag-click ka dito, ayan na siya. Tapos ang susunod na click mo, kahit saan dyan, ayan na siya. So para kang gumawa ng edge tool o ng sarili mong edge. So pagka tapos ka na, click, right click, automatic, nandyan na edge. Okay? So ang gagawin natin dito sa multicut, left click dyan, then dito. Yan. Okay? Then, fill hole natin. Sa double click neto, shift, right click, fill hole. Yan na siya. So kung mapapansin nyo, may triangle pa din, which is hindi dapat, diba? So delete nyo lang. In order to delete that,
Shift, right click, delete edge. So, bakit nga ba ganun yung ginagawa ko, hindi na lang delete button? Okay, so bibigyan ko kayo ng sample, ha? Ganito. For example, meron kayong ganitong edge. And then, ang ginawa nyo, sinelect nyo ng paikot. Then, gusto nyo i-delete. Pagka pinindot nyo yung delete button sa keyboard, okay, nawala. Pero, right click, then vertex, makikita nyo, andyan pa din yung vertex. Nawala yung edge pero naiwan yung mga vertex, which will cause a lot of problem in the modeling phase. Lalo na kung ang dami nyo nang dinelete tapos ang dami palang naiwan na vertex, 'di ba? So para malinis yung pag delete, ang lagi kong ginagawa, double click, edge paikot, shift, right click, and then delete edge. Ang delete edge kasi hindi lang edge yung delete niya, pati yung vertex. So ayan na siya. Wala nang vertex dito sa gitna. So ganun yung lagi kong ginagawa. I-practice nyo rin na yun yung maging standard nyo sa pag-delete. So ayan, na-delete ko na yun dito. So again, sir, meron pa din triangle. Okay, multicut ulit. I-loop na natin dito sa baba. Gawin na natin quads. Then, delete ulit natin to. Delete edge. Ayan na siya. Lahat quads naka-connect na, and then ang kailangan na lang natin gawin is i-edit. I-tweak pa ng onti yung positioning, yung shape, shoulders. Okay. So ito, again, ito yung standard na kailangan nyo maintindihan sa modeling ng character. And then hindi naman to limited sa ganito lang. It's up to you kung meron kayong makikita na sarili nyong paraan sa pag-model or kung ano man, as long as pagdating sa topology, okay naman, pwedeng i-animate, pwedeng i-rig, o kaya malinis yung silhouette. And by silhouette meaning, pagka nakaganyan, low poly pa lang nakikita nyo na yung yung silhouette ng katawan ng tao. Ayan o. So, ayan. Tutweak nyo na lang yan, edit nyo na lang, ano ba yung kailangan iurong pa ito, move nyo yan. So meron tayong shoulder, meron tayong arm na connected. Ayan na siya. Okay, wala nang problema. Lahat quads, a-adjust nyo na lang based sa character nyo. So again, di naman pare-pareho na ganyan. So, kung napapansin nyo, inurong natin to, pwede na natin ibalik. Pwede natin i-tweak. Select yung face, move natin ng onting ganyan. Okay? Para lang ma-match ng onti sa sa reference. Kahit onting-onti. Okay? Pwede rin ito, iurong natin ng pagganon. Itong arm masyadong malaki. Move natin ng Oops. So nasa sa inyo kung paano niyo siya ito-tweak. So dito papasok yung yung tip na kailangan yung masanay i-rotate yung camera to check every angle ng model ninyo. Kasi kapag nakontento kayo sa isang angle, then ang kalalabasan for sure meron kayong makikitang kakaiba. So may off sa part na to, may sumobra, may kulang, ganun. Dun yung makikita lahat. So, i-rotate nyo. Rotate nyo ng i-rotate, i-edit nyo ng i-edit hanggang sa makuha nyo yung silhouette na gusto nyo, yung shape ng gusto ninyo. So, dyan din papasok yung magre-research kayo sa anatomy ng tao. So, since base mesh lang naman to, and I'm pretty sure naman na hindi naman realistic yung yung balak ninyo sa character, or kung sakali man na talagang realistic ang gusto nyo, okay lang din. Pero I would recommend na kung ano man yung binigay sa inyong base mesh, kung meron man, o kaya kung ano man yung plate na binigay sa inyo from before or nila Sir Harold, yun yung gamitin nyo, since ang alam ko is pinapili kayo. Okay, so right now ito yung basics. So, ayan na siya, combined. Ngayon, for example, tapos na to.
Okay na yan. Okay, delete natin yung face sa taas sa leg. Naiwan eh. Yan. So, kunwari ganyan na yan. Okay? So, tapos ka na. Ngayon, nag-center ka. Kasi yung ginawa mo kanyang freeze transform tapos reset transformation. Pagka nag-reset transformation ka, babalik yung pivot mo sa gitna ng grid. Which is sa gitna din neto. Okay? So, ang susunod na gagawin mo is duplicate special. So, edit. Duplicate special. Itong box. Usually, naka-instance siya. So, may difference ang copy at instance. Ang lagi yung ginagamit is copy. Pero dun sa mga nagmo-model talaga na gusto niya nakikita yung nagbabago yung other side, instance. So for example, ito yung difference doon sa instance, apply. Yan siya. Pag inedit mo yung edge net o yung vertex neto, nagagalaw din yung kabila. Live mirroring ang nangyayari. Okay? As in live talaga. Yan, galawin mo to, yun din, gagalaw din yung kabila. Okay? So, yun yung difference. Ang copy naman, ito. Duplicate, special, tapos copy. Make sure na naka-negative 1 itong x para ang kakopy niya is kabilang side. X-axis. Okay? Tapos the rest, iwanan mong 1, 1, 0, 0. Tapos number of copies, laging 1 lang. Saka kagagamit ng mga complicated na na copies kapag yung model mo is complex din. So in our part or dito sa character, kahit isa lang. So apply. Nag-apply ka. Ito, pag ginalaw mo to, ito lang ang gagalaw, kabila hindi. Pero ang gagawin natin, since kunwari lang sample, tapos na yung character nyo, combine nyo yung dalawa, mesh, combine yung vertex, select nyo yung vertex sa gitna, and then merge vertices. Ayan na siya. Press nyo yung number 3 para makita nyo yung shape. Ayan na siya. Tweak nyo na lang kung kailangan i-tweak. So, ito yung base mesh pa lang to. Okay, so madami pa tayong ito-tweak kung sakasakali na na gusto nyo well detailed or pero right now, ito yung base mesh ng torso. So, yung susunod naman na gagawin natin is yung connection ng legs saka ng torso, ng upper body. Okay, yun yung susunod na video tutorial.